3 and 2/3 plus 4 and 1/3 plus 2 and 2/3. So, paano i-add ang mixed numbers? So, dito, magkaparehas lang yung denominator. So, ang denominator nila ay ang 3. So, parehas lang sila. So, pwede na natin i-add diretso yung fractions. So, una, i-add muna natin ang whole numbers. So, ang whole numbers, ito yung nasa gilid ng fraction. So, kaya siya tinatawag na mixed numbers dahil magkahalo, mixed. May whole number, mayroong fraction. So, now, i-add muna natin ang whole numbers. 3 plus 4, 7 plus 2, 9. So, ang whole numbers ay 9. Now, let's add the fractions. To add fractions na parehas ang denominator, so, i-add lang natin ang lahat ng numerators. Itong nasa itaas, numerator ang tawag dyan. Tapos, kopyahin lang natin ang denominator na 3. So, hindi natin kailangang i-add ang denominator. Kopyahin lang natin. So, numerator i-add 2 plus 1, 3 plus 2, 5. So, ang numerator ay 5. Again, kopyahin lang ang denominator na 3. So, ganyan ang pag-add ng fraction. So, if you notice, ang 5/3 improper fraction, ibig sabihin, pwede pa siyang i-simplify. Paano i-simplify ang isang improper fraction? Bakit siya tinatawag na improper fraction? Dahil mas malaki ang kanyang numerator kaysa denominator. So, pwede pa natin siyang i-simplify. I-divide lang natin yan. 5 divided by 3. Ayan. So, yung resulta magiging mixed number. So, 5 divided by 3, 1. 1 times 3, 3. Tapos, i-minus natin, 5 minus 3, 2. So, hindi na tayo magdadagdag ng 0 kasi fractions naman yung ating hinahanap. So, ang 2 dito na remainder, gawin mo siyang numerator. Ang 3 dito, magiging denominator. So, bali sa fraction na 5/3, mayroon tayong result na 1 and 2/3. So, now, itong 1 na whole number dito, i-add mo sa whole number na 9. So, magiging 10. Tapos, ang 2/3, yan na yung katabi ni 10. So, bali, ang final answer is 10 and 2/3. So, ulitin natin, i-add mo lahat ng whole numbers muna. Tapos, i-add mo lahat ng fractions. So, kung improper fraction, i-simplify mo. Tapos, yung whole number na makukuha mo, i-add mo sa whole number dito. Tapos, yung fraction, yun na yung final.